Nako, 30s ha. Meron ngayong isang post yung kumakalat sa internet. Dito sa post na to, makikita natin, medyo weird siya, isang babae na lumalabas mula sa isang drainage sa kanal. Ito ay sa isang kalye sa Makati. I know exactly how ridiculous this sounds. Pero huwag kayong aalis sa kwento natin ngayong gabi dahil marami ako nasasabihin sa inyo. Dahil sa mga larawan na to na kumakalat, mapapatanong yung maraming mga tao. Meron ba ng mga mole people sa Makati? Hindi lang sa Makati, sa buong Pilipinas? Don't go anywhere. Marami-rami tayong pag-uusapan at marami-rami tayong mga revelasyon ngayong gabi. Sabi sa post ng GMA, sa sobrang curious ng mga tao, pati balita, dinidiscuss na to. Nabulabog daw ang mga residente ng Makati matapos biglang lumitaw ang isang babae mula sa loob ng drainage sa kalsada sa kanto ng Rufino at Adelantado Street, Legazpi Village. Ayon sa uploader ng litrato na i-discuss din natin mamaya, paglabas daw ng babae sa road drainage, nagtatatakbo daw yung babae at hinabol ng ilang security personnel doon sa lugar. Hindi pa raw malinaw kung ano ang ginagawa ng babae sa loob ng drainage. Actually, doon papasok yung palaisipan natin ngayong araw eh. Anyway, nang silipin daw ito ng mga otoridad, agad daw itong nilagyan ng steel railings para hindi mabalikan ng babae. Sinubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang Makati Police at ang Makati Central Estate Association pero walang nagpaunlak ng panayam. Sa lahat ng mga babasahin natin ngayon, laging walang paunlak ng ganito, laging walang detalye sa ganito, which is why lalo naghahanap ng kasagutan yung mga tao. Pero mamaya pa natin pupuntahan yan ha. Anyway, ito ngayon yung nagpapakurious sa mga tao dahil parang tikom ang lahat sa kung ano ba yung meron doon sa estero o yung kanal. May mga ibang tao pa ba doon? Diba? Kung makikita niyo yung mga comment may pinanggalingan ba yung babae doon? Ano yung ginagawa niya doon? Meron daw ba siyang pamilya sa loob? At saan kaya papunta? Papakita na naman ako sa inyo itong nakuhang larawan na naman ng original poster doon sa loob ng estero. I'm sure, umpisa pa lang to na miski kayo, curious. At yan ang sisilipin natin ngayong araw. Ang kwento natin ngayong gabi ay Mole People in Makati, a conspiracy theory. Disclaimer lamang po dahil conspiracy theory tayo, magdi-disclaimer lamang po ako. Uumpisahan ko lamang po ito dahil habang sinusulat ko po ito, walang kahit anong ebidensya, walang patunay kung ano yung nasa loob doong kanal. Sabi ko nga sa inyo kanina, tikumpa ang lahat. Meron ba siyang lagusam? Wala. Hindi natin malalaman lahat yan. Kaya ituturing muna natin ito bilang isang conspiracy theory or urban legend. So parang kwentuhan lang muna Don't take these as facts. That being said, sa kwento natin ngayong gabi ay i-discuss natin yung mga katotohanan. May mga certain truths tayo na dapat din nating linawin at i-debunk yung mga stigma pagdating sa tinatawag ng mga mole people. Sino ba talaga sila? Bakit mole ang tawag sa kanila? Totoo ba na sa ilalim sila ng lupa tumitira? Bakit nandun sila? And more importantly, totoo ba na may mga mole people? Ay nako, kaya aalis. Umpisahan natin ang kwento sa eksenang nakunan mula sa viral photos. Ito yung original post na pinagmulan ng pagsabog ng kwentong ito. Ito yung pangalan niya. Like many conspiracy theories po, mag-uumpisa magtanong ang mga tao sa Reddit na curious yung mga tao. Itong Redditor na to, kwento niya yung eksena kung paano niya kinunan yung mga larawan. Sabi niya, kakagaling lang daw niya sa gym nung araw na to. At kagaya ng isang normal na araw, naglalakad lang siya pa uwi. Ganun lang kasimple. Tsumamba raw na nung araw na yun, nagpo-photo walk siya. Nagpipicture-picture siya ng kung ano. Hindi niya na nasabi kung ano yung mga pinipicturean niya. So, ready siya. May hawak siyang camera. At i-snap na lang siya.
Napadaan daw siya sa corner ng V.A. Rufino at Adelantado. At meron siyang nakita na naging dahilan para matameme siya at manigas. Meron daw ulo na lumalabas mula doon sa kanal. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa mismong butas. Kanal ba siya? Estero? Basta alam nyo na yon. Ang iisipin mo kaagad dito, yung eksena ni Pennywise. Ayun yung kinokomment ng mga tao yung gif na yon. Diba nangunguha siya ng bata galing din dun sa maliit na butas na gano'n? Parang gano'n. Medyo tumindi daw yung eksena dahil paglabas na tong ulo, isang buong tao pala to at biglang tumayo at nagulangtang ang ating original poster dahil nag-umpisa raw tong tumakbo. Papunta daw sa kanya, sa direction niya. Na-tense daw siya at kagaya nating lahat, kumbaga parang nasa fight or flight mode na siya. Ready niya siya defend yung sarili niya. Sabi niya, ready na akong depensahan ng sarili ko kung kinakailangan. Nang bigla-bigla, merong military guy, ang sabi niya, no? Sakay daw ito ng isang scooter na biglang sinabi sa kanya, wag! Parang wag mong sasaktan, parang ganon. Kaya kumalma daw siya. Nagdire-diretso daw yung babae na tumakbo, tapos dinaanan siya, nilagpasan na lang siya. Ngayon itong military guy, hinabol na raw yung babae. At dito nag-umpisa na makita pati ng mga ibang pedestrian, mga nagmomotor, mga traffic enforcer, nakita sila, no? At kagaya niya, lahat sila tameme, napanganga, hindi sure kung ano nangyayari. Teka, prank ba to? May nagbibideo pa sa paligid? Wala nakakaalam sa kanila. Sabi niya na stunned daw siya. Confused, nalilito. Pero may maliit na parte daw sa kanya nagsasabi na naa-amuse siya sa nangyayari. And honestly naman kasi, no, maku-curious ka. Ano ginagawa niyan sa loob? At meron ba mga lugar sa baba na hindi tayo aware lahat, di ba? May mundo ba doon na, may gano'n, di ba? Parang Parasite, kung napanood yun yung pelikula. And nakaka-excite naman talaga na mapaisip ka na merong gano'n sa ilalim. But for some, creepy pa rin, di ba? Ako, kagaya ng original poster po, parehas din. Nakakatakot, but at the same time, nakaka-curious. And ako bilang isang medyo empathetic po kasi talaga kasi may awa din sa akin. Ano kaya yung totoong lagay at bakit nandun sila? More on that later. Tinapos niya yung post niya sa pagsabi ng etong mga kalye raw ng Makati, parang lagi kang susurpresahin, never fails to surprise us. Nagtanong pa siya, meron po ba kayong similar experience sa Makati? Sinabi niya rin na sana matulungan itong mga taong to. Tanong siya kung may similar experience at mamaya, meron pang makakakita na may ganun pala ulit doon. Wait lang. Anyway, dito ngayon mag-uumpisa yung mga urban legends and conspiracy theories. I-discuss lang natin po ito for the context of the story. Kailangan din natin ilagay reaksyon ng mga tao sa kwentong to. I am in no way insinuating that these are reals. Kwentuhan lamang po ito. Dahil kung bibisita ka po sa mga comments, sabi ko nga kanina, iba-iba talaga yung makikita mo. At iisa-isahin natin. Hinati ko na or sinamarize ko na yung depende sa tema ng comment. Ganito usually yung mga nakikita ko. Una, sindikato. Bibigyan ko example sa inyo mamaya na. Pero may mga comment kagaya po nito. Sabi niya na taga-QC daw siya. Isang beses daw sinabi sa kanya ng isang Grab driver na may mga snatcher at batang hamog na papasok sa mga sewer along West Avenue. Tapos, lumalabas na raw ng E. Rodriguez area. Alam nyo ba habang binabasa ko to, may nakita ako. Naglabas ang GMA ng balita na meron nga sa QC. Hindi dito sa lugar na to. Actually, malapit sa amin yun eh. Hindi dito sa lugar na sinasabi niya pero merong nasa ilalim. Kukwento ko mamaya. Hindi niya raw alam kung totoo itong mga kwentong to pero ganito raw yung nangyayari doon sa photo nung OP. Pero malay po natin lahat, diba? Kung totoo. Who knows? Pangalawa, meron ding mga ganitong comment, no, na nandun sa urban legend or conspiracy theories na side ng mga bagay-bagay. Na may mga secret groups daw ng mga tao na nakatira sa ilalim ng mga syudad. And I know it sounds weird, pero may truth po dito. No? Well-documented po ito. YouTube, makikita nyo lahat yan. Discuss natin later ha.
para mas malinawan tayo kung bakit ba may mga ganoon. Pero hindi ko po sinasabi kung mole people po talaga itong nakita dun sa photo. Pero didiscuss natin siya. Pangatlo, may mga comment na nagsasabing may mga lagusan daw sa mga papuntang bangko, ibang lugar, etc. May naglink pa sa kwentong to na sabi nung 1800s, merong isang sewer worker na na-discover yung isang lumang drain na diretso papuntang Bank of England doon sa gold vault doon. The thing is, there might be some truth in this. Kasi kung bumibisita po kayo sa mga historical sites, pag nagbabakasyon kayo, na pinapakita nila, ito dito tumakas yung si ganitong pambansang bayani. May mga dinadaanan silang ganito, nakaredy yan. Kung aatake yung mga Espanyol, yung aatake yung mga Hapon, may mga ganun talaga. I think sa Baguio yung last na napuntahan kong ganito. Hindi ko maalala. Yung kumbaga yung mga hidden compartment. Ganon. Sikretong lagusan na totoo. Okay. Ngayon ulitin ko lamang po, yung kwento natin ngayon ay conspiracy theory lang. At mas maigi na makinig po talaga tayo sa mga balita, sa sasabihin ng kapulisan. Pero, eto ngayon yung tanong. May mga tumingin ba doon sa loob ng kanal? It gets even weirder. At honestly, lalo lang ako na-curious kung ano yung meron doon sa ilalim. Update ng original poster. Sabi ng nag-post na bumalik daw siya matapos mag-viral yung kanyang original na pinost. Pero this time, hindi na siya mag-isa. Napansin niya na ang dami ng nagtitingin-tingin. Miski sa balita, nagtatanong-tanong na yung mga tao. May gathering na daw ng mga Makati agency units na MACEA, MAPSA at iba pa. Ayon sa kanya, inaayos na raw yung mga cracks doon sa ibabaw ng kanal, yung mismong crack, kaya nagkasya yung babae. Tense! Yun yung ginamit niyang salita para i-describe yung bang vibe doon sa eksena. Hindi daw sila pumapayag na mag-picture at mag-video ang mga tao. Maaari for security purposes. However, pinayagan daw siya mula nung malaman nila na siya yung original na nag-post ng kwento. Miski GMA daw ay hindi pinayagan. Ngayon, may inamin daw itong mga manong na tinanungan niya. Sabi niya, merong isang picture dito na ipapakita natin Itong parang kanal, wala daw silang alam kung saan ito pupunta. Ang tawag daw dyan ay culvert. Hindi ko po alam kung paano tamang pagkakabigkas, pero term daw yon para isang malaking drainage pipe. So kung malaking pipe, may daanan. Di ba? Pinatch nila itong mga butas o lagusan na to, pero sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi daw malinaw kung ano o bakit nandun yung babae. Or kung nasa na ba siya. Sana na-interview din siya, di ba? Sino ba siya? Di ba? Wala pang kahit anong interview na makakapagsabi at makakapaglinaw sa lahat. Pero may mga nakita na naman ako na magiging dahilan para mas maghanap ng kasagutan ang lahat. Dadagdag na naman sa palaisipan natin, Dito sa update ng post sa Reddit, merong isang user na si Chango Boy na nagsasabing may kinuhaan din daw siya ng litrato doon mismo sa corner na yon. Nitong December lang, so 6 months ago. Parang lalaki naman ito this time. But the very fact that this happened twice already, as far as we know, di ba, baka meron pa na hindi rin natin alam. At kung ano yon, sorry na lang po sa mga manonood natin, pero hindi ko po masasabi sa inyo. Hindi ko din alam. Pero dahil nangyari siya ng 2 beses, merong something doon sa loob. Ngayon, kanina lang, habang nire-research ko po ito, nasabi ko nga sa inyo kanina, halos around 2 days lang din matapos mag-viral ng kwento, meron na naman bago. This time in Quezon City. Sa balita mula GMA Integrated News. Ito yung sa comment kanina. Hindi ko alam kung link. Kayo na bahala magsabi. May 2 lalaki ang nahuli sa loob ng manhole. Kung mole people sila, medyo debatable po, Pero ang sabi, nandun daw sila para magnakaw ng mga kable sa loob ng manhole. Baka may nagnanakaw din po ng mga kable dito sa Makati. Nahuli rin naman sila. Ito na yung katanungan ngayon. Ang layon ko po sa pag-discuss ng kwentong ito ay para lumibel tayo doon sa mga mole people na tinatawag.
May dahilan po kung bakit sila nandyan at importante na tandaan natin na tao lang din po itong mga ito. At habang walang makakapagsabi ng totoong purpose nila, specifically dito sa Makati, kung bakit sila nandun, kung wala naman po talaga silang ginagawang masama or wala silang masamang intensyon, sana ay wag muna natin silang husgahan. Eto na yung tanong ng lahat. Ano ba ang mga mole people? Isang Google search, makikita nyo na ang daming totoong mole people in real life. Ang mole people ay isa raw colloquial term na ginagamit para ilarawan yung mga individuals na naninirahan sa ilalim ng lupa. Karaniwan daw sa mga tunnels, drainage systems, at mga abandonado na mga subway kasi naka-ready na yung mga daanan na yun eh. Sa mga malalaking lungsod kagaya ng New York City, Las Vegas, at iba pang bahagi ng Eastern Europe. Kung napanood niyo po yung As Above, So Below, may mga ano din eh, may mga nakatira din po sa ilalim doon na totoong lugar. Hindi sila literal na mga taong mole, ha? Okay? Na parang galing sa mga sci-fi o horror. Kung hindi, mga totoong tao po ito. Karamihan, eto na po yung sad reality. Kaya gusto ko na i-discuss to. Karamihan sa kanila, homeless, marginalized, lumaya sa lipunan, or iba pang mga personal na dahilan. Bakit ngayon sila kinukumpara sa mga mole? Ito po yung mole. Hayop yan. Ito yung mga pictures niyan. Subterranean animal sila. Ibig sabihin, subterra. Sa ilalim ng lupa sila nabubuhay. Which is doon kino-compare yung mga tao. Hindi po sila mga aswang. Hindi po sila mga conspiracy theories. Kung totoong tao talaga sila, wala silang kapangyarihan. Walang ganon. Wala lang talaga silang choice. Isa-isahin din natin yung mga environment na tinitirhan nila. Number 1 na nga, yung mga subway, tunnels, or abandoned stations. Marami sila yung natutulog doon kasi nakaayos na eh. Yung mga tren, pwedeng gawing higaan, pwedeng gawing kwarto, o yung mga hindi daw ginagamit na bahagi ng subway systems, mga hindi na nadadaanan, mga ganon. Usually, madilim talaga, malamig kung sa New York. Minsan, sobrang init. Minsan, ang hirap huminga. Puro mga alikabok, puro mga daga, at mapaganib. Siyempre, baka masagasaan din ng mga tren, tas may mga live wire pa. Pangalawa, yung mga storm drains na tinatawag, o mga sewers. Sa ilang lungsod tulad ng Las Vegas, nakita ko rin po to, may mga tao sa ilalim ng drainage system nila. Tuwing tag-araw daw, tuyuto at nagiging parang underground neighborhood. Pero delikado, ito rin yung nakikita ko, delikado pag bumubuhos yung ulan. So kung totoo na umistay sila sa Makati doon, nakakatakot para sa kanila at nakakaawa talaga. Ito pa yung pangatlo, yung mga utility tunnels na tinatawag, mga steam tunnels, electrical conduits, yung mga, kadalasan daw sa ganito, yung mga naghahanap ng init, ganyan. Pero usually daw, pag sa ganyan tumitira, sobrang toxic daw ng hangin. Actually, kahit sa kanal lang is toxic yung hangin dahil di mo alam kung ano yung naaamoy mo doon, di ba? So, lilinawin natin ha, sa mga pelikula kasi, sa mga urban legends, i-describe sila para mga aswa, mga multo, or parang may sarili silang society dyan na lalabas sila biglang isang araw tapos papatayin tayo lahat. May mga ganong mga fictional stories. May mga kaharian pa nga daw, nakikita ko sa ibang mga comment. And while hindi natin mapapatunayan po yan, di ba? Wala namang katotohanan kasi talaga. Totoo ang mga mole people. Pero ordinaryong tao lang sila na naiipit sa katotohanan ng buhay. At madalas, wala silang choice kundi manirahan sa ilalim ng lupa. Lalaliman ngayon natin, no, yung nabanggit ko kanina na bakit sila tumitira sa ilalim ng lupa. Anong mag-uudyok sa isang tao para mabuhay sa isang unconventional na tirahan? Hindi siya simpleng tanong eh. Wala ring simpleng kasagutan. Pero may 3 sagot na madalas lilitaw dito. Unang-una sa lahat, kahirapan. Ito yung pinaka-obvious na rason. May mga taong biglang nawawalan na lang ng trabaho. Sa ibang panig, actually miski sa atin na sobrang taas ng renta na kahit 2-3 yung trabaho nila, hindi nila kayang bayaran. Wala silang pwedeng matulugan dahil dito, wala nang matakbuhan. So yung mga tunnels, kahit na amoy kalawang, kahit may daga, kahit na delikado, mas ligtas. Nakikita mo yung yung irony, mas ligtas pa rin tumira
dito. Kaya doon sila pumupunta. Sabi nga nila, di ba, kapag walang-wala ka na, wala ka ng karapatang mag-inarte. Parang ganun yung eksena. Pangalawa, sakit sa isipan or yung mental health. May ilan na hindi na talaga kaya yung, eto naiintindihan ko po to. Pag sobrang ingay na ng lahat, no, may mga taong traumatized, abused, sa ilalim ng lupa, isolated. Alam ko naiintindihan nyo ako. Isolated ka, walang kakausap sa'yo, tahimik, may peace ka, walang judgment, walang due date, walang deadlines. May senaryo din kung saan hindi na sila kayang alagaan ng mga mahal nila sa buhay. Yung iba lumalaya sa bahay at hindi na nahahanap. Maraming mole people ang ganito yung kaso at marami sa kanila gusto nga ito dahil sa isolation. At pangatlo, pagtakas. Mas personal itong dahilan na to. May mga tumatakas daw sa gobyerno, may mga tumatakas sa pulis. So baka, nakikita ko rin kasi merong mga ano talaga. So baka mga sindikato na ayaw makita, ganyan. May mga tumatakas sa pamilya and may mga tumatakas sa sarili. Para sa ilan, yung dilim, hindi siya kulungan. Isa siyang kalayaan. Sa YouTube lamang po mismo, marami po mga ini-interviews kung makikita nyo at tinatanong sila kung bakit nila pinili yung buhay bilang mole people. At minsan magugulat ka na lang sa kinukwento nila sa mga personal na nangyari sa kanila at kung bakit sila nandun. Pero ang unang-unang makikita mo ay tao lang din sila. And anytime, isang iglap, maaaring tayo na rin yung nakatira doon. So, huwag tayo manghuhusga. Sa ngayon, wala tayong ibang magagawa kung hindi hintayin kung ano ba talaga yung nangyayari doon sa loob ng estero. Tinatago ba sila doon? May sindikato ba talaga doon? Walang nakakaalam. Kaya, kung sakaling mapadaan ka sa mga ganitong klase ng sulok ng mga lungsod at may marinig kang kwento tungkol sa mga tao sa ilalim ng lupa, huwag mo naman agad pagtawanan. Huwag mong sabihin na, ano ba yan? Bakit di na lang kasi sila umalis dyan? Di ba? Kasi paano kung ikaw yung biglang nawalan ng bahay? May mga tao kasi na lumalapit sa gobyerno, ganyan. Humihingi ng tulong, kaso sarado yung pintuan. Paano kung lahat ng kaibigan mo unti-unting nawala? At tanging isang tunnel o isang estero yung maglalagay sa'yo sa katahimikan? Paano kung ikaw yung iniwan ng sistemang dapat sumasalo sa'yo? Sa hirap pong mabuhay ngayon, isang pagkakamali lang, isang sakit lang, isang pagkakautang lang, homeless ka na rin. Hindi ko sinasabi na iligtas natin sila. Hindi ko sinasabi na dapat solusyonan natin yan. Mahirap po, isang mahirap na bagay ito. No? Pero baka pwedeng simulan natin sa isang simpleng bagay. Yung obserbahan sila, tignan sila, unawain sila, kilalanin na tao din sila, na hindi sila mga urban legends or mga conspiracy theories at totoo sila na katulad mo at katulad ko. Sabi nga nila, di ba, yung mundo daw parang gulong. Minsan nasa ibabaw, pero minsan may mga taong katulad nila na literal na nasa ilalim. Bago po natin tapusin ang ating video, meron tayong question of the day. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, pinopost po natin usually sa first upload of the month. Kaya sagutin nyo to ha. Promote ko lang din po yung TikTok ko at saka yung aking Instagram. Eto na. Ano sa tingin nyo ang totoong dahilan kung bakit nasa loob ng kanal yung babae na nasa viral post? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento.